Merong nakita na bukol, kumalat na siya sa ibang parte ng katawan. Doon na tayo medyo mahihirapan. Mas mataas yung chance na mag-recover agad at ma-manage yung cancer. Hindi na siya gumagamit ng laso. So, binuboost mo na ngayon yung mga panglaban ng katawan. Daling mo-detect ng katawan na, kalaban to. So, kailangan tong atakihin para matanggal. So, yun yung mga pinakabago natin na gamot ngayon. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph. At ngayon, pag-uusapan natin ang number 2 na killer hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At yan ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na sakit na pwedeng magkaroon ka, ang tinatawag na cancer. And with us today to talk about cancer in general terms ay si Dr. Bian Canlas, our regular physician and resource person dito sa Medico.ph. As usual, Doc Bien, diretsahan tayo. Ano ba ang cancer? And by extension, may pinagkaiba ba to sa tumor? Magandang tanong, no? So, pag sinabi natin yung term na cancer, ito yung nagde-describe sa group ng mga sakit, over hundreds of diseases, na ang sinishare nila na common characteristic is yung mga normal cells, nagiging silang abnormal or cancerous cells na hindi na sumusunod sa regulation ng katawan. So, patuloy silang dumadami. So, pwede na magkaroon dahil nga patuloy na dumadami yung mga cell na ito, pwedeng magkaroon ng tumor. Pero hindi lahat ng cancer ay nagpo-produce ng tumors kasi meron tayong mga blood cancers, no? So, kahit wala kang visible na nakikita na lumalaking tumor, ay cancer pa rin, no? So, basta unregulated, no, na pagdami ng mga cells, ito ay pwede na i-consider na cancer. Okay. So, eto, tanong ng pilosopo ng konti. So, hindi lahat ng cancer ay nagkakatumor. Hindi rin ba lahat ng tumor ay cancer? Yes, exactly. So, tamang-tama yon. May mga tumor na benign, ibig sabihin ay hindi cancerous. Meron din namang mga cancer na walang visible or nakikita na tumor. Paki-explain, Doc Bien, ano bang pinagkaiba ng benign and I think from reading, ang intindi ko, ang kabaliktaran ng benign ay malignant. Ano ang difference nitong dalawang to? Kapag sinabi natin ng mga benign tumors, ito ay mga tumor na localized. Hindi kumakalat. Oo, hindi kumakalat. Meron din tayong mga cancer, no? Actually, ang mga cancer, ang simula niyan, localized. So, nasa isang area lang sila, tapos kapag later stage ay kumakalat. Pag benign, ibig sabihin wala silang chance na kumalat sa ibang parte ng katawan. So, mas madali silang i-manage. Alright. So, mas ano, kumbaga 'pag na-diagnose ka, 'pag sinabing tumor at localized benign, medyo puwede kang huminga ng maluwag ng konti. And 'pag sinabing cancer, yun yung medyo mas concerning. Yes. At Okay. kailangan agapan agad. Alright. So, hindi naman lahat ng cancer, automatic nakamamatay, 'di ba? May mga treatable. Yes, oo. No, lalo na ang cancer kasi, ang problema talaga dito, kumbaga ang challenge ay yung maagang pagda-diagnose. So, ang cancer, most cancers, kung maagang na-detect ay treatable and manageable. Alright. So, bago tayo pumunta sa treatment, management, diagnosis, all of those things, alamin muna natin, ano ba ang mga nagko-cause ng cancer? Bakit nagkakaroon tayo ng mga tao ng ganito, and ito ba ay something na makokontrol natin or hindi? Yan, no? Ang cancer, dahil nga isa siyang malaking grupo ng sakit, marami siyang posible na causes. Isa sa mga possible causes niyan ay namamana or inherited. Pero mga 5 to 10% lang ng cancers ang gano'n, no, na namamana. Majority is acquired. So, ibig sabihin, nasa kinakain, maaaring exposure sa araw, for example, pwede yan, no, kung laging expose sa araw, maaaring mag-develop ng skin cancers. Exposure sa radiation, iba-ibang mga kemikal tulad ng mga pesticides, asbestos, so maaari yan, no? Maaari din naman infection, tulad ng hepatitis infection natin, pwede yan mag-cause ng liver cancer. At sa mga kababaihan, yung HPV na virus natin, no, pwede yan mag-cause ng cervical cancer. So marami. So marami mga puwedeng exposure. Isa pa dito is lifestyle choice. Actually, marami ng pag-aaral na kung obese, kung hindi ka masyadong gumagalaw, walang masyadong physical activity, ay tumataas yung risk for cancer. Okay. So, kumbaga yung mga ano, yung paniniwala na, "Ay, walang nagka-cancer sa pamilya namin, 'di ako tatamaan niyan. Tapos YOLO yung buhay ko."
medyo maling paniniwala 'to. Oo 'no, dahil kahit sino ay puwedeng tamaan ng cancer. Okay. So, 'wag pa ka siguro dahil lang ano, walang kaso na gano'n sa pamilya natin. So, gaya nga ng sinasabi ni Doc Bien and in the past episodes kahit si Doc So sinasabi niya 'yan, lifestyle, lifestyle, lifestyle. Exercise, tamang pagkain, best defense sa mga sakit, including cancer pala. Yes. Alright. So, ngayong alam na natin yung mga potential na causes in general nito, Doc Bien, meron bang mga sintomas, sabi mo kanina, early detection yung susi sa pag-contain if not pag-treat ng cancer. Ano yung mga in general, like hindi naman specific sa parte ng katawan na maaring tignan ng mga kababayan natin at sabihing, "Teka, parang hindi tama 'to, patingin ko kaya?" Mm. Meron tayong mga tinatawag na general symptoms na puwedeng mag-point sa cancer. Again 'no, ito ay hindi naman ibig sabihin na kung meron ka ng mga nababanggit na simptomas ay may cancer ka na. Kumbaga kung meron ka nito ay magpa-check-up ka. So, ang isa sa mga pinaka-common is fatigue, yung mabilis mapagod. Tapos night sweats, nagpapawis pagka natutulog sa gabi. Kahit na naka-aircon ka na, nagpapawis 'pag gabi. Isa pa ay biglang pagpayat, nang hindi ka naman nagda-diet, wala kang binago sa pagkain, normal yung pagkain mo, pero bumabagsak yung timbang. So isa yon 'no, na kailangan i-check din natin. Kung merong mga nakikita na tumor, so maganda rin ipa-check-up yon. Kung may mga bukol na nakakapa, may pagbabago sa balat, kunyari may mga nunal na lumalaki or meron kang napapansin na discoloration sa balat, maaring ipa-check-up na rin 'yun 'no. Meron din tayo yung mga depende sa klase ng cancer, pagdurugo. Maaring pagdurugo sa dumi, sa ihi 'no, maaari 'yun 'no. So, puwede rin pag-ubo ng dugo. So, yung mga simptomas na 'yan puwedeng mga nagpo-point sa cancer. So, kapag meron kayong nararamdaman na more than 2 weeks na simptomas, mga mas nabanggit natin o kahit ano pang simptomas 'no, maganda ay magpa-check-up para mapatingin na natin sa doktor agad. Eto Doc Bien, common siya na paniniwala ng mga Pilipino na 'pag naglalagas ng, buhok, or parang nakakalbo baka lolokohin yung tao, may cancer ka na yata. Ano ba siya, symptom ba siya ng cancer or kaya ba siya parang nali-link sa cancer, eh, yung mga nagki-chemo minsan tsaka nagre-radiation therapy sila yung nalalagasan ng buhok. Chicken or egg yung tanong, eh, 'di ba? Ano ba yung tama dito at maling paniniwala? Maraming conditions na puwedeng mag-cause ng hair loss ano, meron tayong alopecia o kaya baka may kulang na nutrisyon kaya naglalagas yung buhok. Pero madalas yung pangalawang nabanggit mo 'no, na associated siya sa cancer dahil yung mga naggagamot sa cancer ay nababawasan o naglalagas yung buhok. Dahil yung mga gamot natin sa cancer like yung chemotherapy, kahit yung mga normal cells natin nata-target, kaya nangyayari pati yung hair cells natin 'no, yung sa buhok natin ay naapektuhan. Okay. So, may nakita kayong napapanot or ano, nakakalbo? Malamang hindi naman. Okay, so Doc Bian, kung may napansin tayong mga ganitong symptoms tapos medyo concerned tayo na baka may, kailangan ngang ipa-check sa doktor, anong klaseng doktor yung puwede nating lapitan? Para sa mga initial na check-up natin, maaari tayong magpunta sa ating general practitioner or primary care physician or family physician para ma-general check-up ka muna. At kapag meron silang nakita na senyales na nagpo-point sa cancer, saka kanila i-refer sa mga espesyalista. Like our oncologist, sila yung mga espesyalista sa cancer. Okay. So, oncologist, yun yung term para sa mga doktor na espesyalista sa diagnosis at treatment ng cancer. Okay, move tayo. Speaking of diagnosis, Doc Bien, paano usually sinusuri kung may cancer ang isang tao? Ang pagda-diagnose ng cancer, series yan ng mga test 'no. Mula sa mga pinaka-basic natin na blood tests, CBC, 'no, mga blood chem natin, specific na tumor markers meron din 'no. Tapos meron din tayong mga imaging, maaring mag-order ng mga ultrasound, MRI, CT scan para makita kung merong bukol. So yung combination ng mga 'to yung ginagamit para ma-diagnose ang cancer. Okay. So, once na nakita sa imaging at blood tests mo, tama ba, ang pinaka-final na confirmation, biopsy? Yes, Okay. oo 'no. So kapagka merong nakita na bukol, maaaring kumuha sila ng sample nito 'no. Either kapag tinanggal o kung malaki yung bukol, kukuha muna sila ng kaunti, ite-test muna kung ito ay cancer. Kung merong mga pagbabago sa cells, yun ay diagnostic of cancer. Okay. So, 'wag naman sana, pero kunyari,
na kumpirma na cancer nga yung kaso natin, death sentence na ba 'to, Doc Bien? Oras na ba para magtaning tayo or meron ba namang magagawa pa yung mga doktor natin para hindi lang mapahaba, hopefully, madugtungan talaga ng mahaba-haba yung buhay? Ang ikinaganda sa pagma-manage natin ng cancer ngayon due to technology, madalas maaga nang nada-diagnose ang cancer. Dahil maaga nada-diagnose, mas mataas yung chance na mag-recover agad at ma-manage no, yung cancer. So, depende sa stage ng cancer, yung magiging prognosis o yung, kumbaga, yung survival rate no, ng cancer. At depende rin siya sa klase ng cancer. Pero majority, kung earlier stage, na ma-manage yan agad. At kung sumunod naman no, dun sa mga suggestion ng doktor, kung ano yung kailangan ni-undergo na procedure, at ginawa naman yun, mataas yung chance na magsusurvive. Although, kapag later stages na, doon na tayo medyo mahihirapan. No? Kaya yung maaga talagang pagde-detect, yun ang pinaka-importante sa cancer. Doc Bien, eto, name-mention mo yung may mga stages siya and super important yung early detection. Puwede mo ba kaming bigyan ng overview kung ano yung mga stages ng cancer? So, depende sa klase ng cancer 'no, yung specific ng mga stages na ito. Pero in general, 'pag sinabi natin yung stage 1, 2, 3, localized pa yan, nasa iisang region lang sila. Yung later stage, yung stage 4, yan yung kumalat na siya sa ibang parte ng katawan. Okey. So, dun na tayo medyo nahihirapan dahil ang cancer maaari yan kumalat, maaring mag-develop ng iba pang cancer sa ibang parte ng katawan. Okey. So, super halaga po talaga yung na-mention ni Doc Bien na 'pag may nakita na kayong mga ganitong sintomas, yung mga pagpayat ng wala ka namang effort sa diet or exercise, tapos yung sobrang daling mapagod, 'wag nating ibalewala kasi baka yun na yung pinagkaiba ng treatable sa hindi na treatable, eh, 'no? Okey. So, eto, siyempre marami sa mga kababayan natin hindi naman kontraktor ng DPWH, hindi limpak-limpak yung salapi. Kung meron tayong ganitong concerns, Doc Bien, tapos hindi tayo nakakaangat sa buhay. Lagi kasing comment ito sa atin, dito sa Mediko na paano naman kaming mga mahihirap. Meron bang option ang mga mahihirap ng kung di man libre may assistance? Yes, no, actually nasa budget ng gobyerno natin, parang this year 3 billion yung allotted nila for the cancer fund. Although kulang pa rin ito 'no, para sa mga kababayan natin na may cancer, malaking tulong 'yan. Marami rin naman mga private institutions na tumutulong. At yung mga public natin na mga, specialties care centers for cancer, so maaari silang magpagamot ng libre. Oh, so kailangan lang talaga ay pumunta, magpa-check-up sa mga public hospitals natin para matulungan. Okay. Actually, isa yan na feeling ko ano, kulang sa ating mga Pilipino and meron din namang kakulangan yung gobyerno. Kasi feeling ko minsan na mentally condition na yung mga Pilipino na mahirap ako, talo na agad. Like, wala pang ano, hindi pa siya naghanap, sinasabi niya walang tulong yung gobyerno, walang tulong yung ganyan. Actually, kung hindi man yung gobyerno, yung mga NGO marami. Minsan ano, kahit marami tayong nasasabi sa mga politiko natin, marami ring mga politiko whether mayor, governor level, congressman na may mga sarili nilang program sa ano, sa health. Now, sinasabi ko bang mga santo 'tong mga 'to? Hindi. Pero sinasabi ko meron din silang mga ganyang programa paminsan-minsan, pero mag-uumpisa sa'yo, kailangan mong maghanap, 'di ba? Kung hindi Kailangan mo hinanap, humingi ng tulong. oo, kailangan mong humingi ng tulong, hindi yung sinabi mo agad, wala namang tulong diyan." Wala talaga, 'di ba? Sabi nga nila, mawawalan lang ng pag-asa 'pag umayaw ka na. The moment na umayaw ka, yun, game over na talaga yun. Pero sa part naman ng government, siguro mas magandang awareness program sa mga tao kasi minsan naghahanap talaga yung mga taong ganyan pero kung hindi mo naman pinaalam din sa kanila, nakapaskil lang dun sa opisina niyo, hindi malalaman ng taong bayan. So, aside sa pagkakaroon ng programa, yung awareness sa tao dapat din nating i-foster. Kasi para sa inyo rin yan na gobyerno, para bumango yung pangalan niyo sa mga tao, 'di ba? Ipaalam niyo na may programa kayo. Nakakatulong diyan ang social media 'no. Actually, yung mga cancer centers natin meron na silang mga Facebook. So, makikita niyo dun yung mga programs nila. So, puwede niyo silang hanapin sa Facebook, yung mga major agencies ng mga gobyerno ay nandoon din. Yun pala. So, yan, hindi na kayo alis ng bahay. Sumali na lang kayo o i-follow niyo na lang sa Facebook o kung saan man sila nandun. So, bottom line po, 'wag pong mawawalan ng pag-asa. Sabi nga ni Doc Bien, hindi pa naman ibig sabihin
may cancer diagnosis ka tapos na ang lahat, 'di ba? Marami dahil sa bagong technology, naaagapan kung hindi man nagagamot talaga itong cancer. And yan na yung last part natin. Speaking of agap and gamot, ano yung usual na mga treatments na nilalapat, Doc Bien? Mhm. So, depende again sa klase ng cancer ang magiging treatment, pero pwede natin silang i-categorize and generally, no, into pagkauna is cut, na surgical. So, yan ang mga mnemonics natin, no? Cut for surgical. So, surgical removal ng tumor na nagkukos ng cancer. Pangalawa is poison. So, yun yung chemotherapy natin. So, mag-administer ng mga gamot para mamatay yung mga cells na dumadami para magamot yung cancer o ma-manage yung cancer. Maiwasan yung further na pagdami. Next is burn or radiation. So, pwede yun. Mga pwedeng radiotherapy para sunugin yung mga cancer cells na nasa katawan. Yung ganon, hindi naapektuhan yung ibang mga cells. So, natatarget nila. So, yun yung kagandahan niya. Lastly ay melt. So, yun yung mga bago nating klase ng gamot, immunotherapy. So, ang ginagawa nun, binuboost na yung immune system para atakihin yung mga cancer cells para mas ma-preserve yung mga normal cells natin. So, maraming mga options for therapy. Again, ito po ay tailor-fit bawat pasyente. So, hindi lahat ng cancer ay inooperahan, hindi lahat ay chemotherapy. No? So, depende po sa klase ng cancer ninyo ang magiging management. Okay. Doc Bien, ito super interesting yung na-mention mong huli, yung MELT, yung immunotherapy. Paano ina-administer 'to? Mga ina-IV lang ba 'to or Like, mga gamot din sila, no? So, depende sa klase ng immunotherapy. Marami na silang klase, no? Actually, pinaka-common yan, yung breast cancer, meron na silang immunotherapy, no? Targeted. So, ganun din, usually na-admit pa rin para ma-administer yung gamot, no? Ah, maganda yung nagiging response, pero syempre may mga side effects pa rin, no? Pero yun yung mga pinakabago natin na gamot ngayon, yung mga immunotherapy. Kasi yung mismong katawan na natin, yung lumalaban sa cancer. So, hindi na siya gumagamit ng lasot. So, binuboost mo na ngayon yung mga panglaban ng katawan. Kasi meron talagang panlaban ng katawan natin sa ganito. Kaso, ang mahirap sa cancer, ang kalaban natin ay sarili nating mga cell. So, nahihirapan yung katawan na i-detect. So, ginagawa ng immunotherapy, parang tinatanggal na yung maskara ng mga cancer cells para madaling ma-detect ng katawan na, kalaban to. So, kailangan tong atakihin para matanggal. Okay, very exciting yung huling part na yun. Mhm. Tama ba? Ano, it sounds to me na since sarili mong immune system yung lalaban, hindi siya kasing invasive ng radiation or chemo. Yes, oo. Although meron pa rin siya ng mga side effects, no, pero still magandang progress ito. At hindi pala unfortunately, hindi pa lahat ng klase ng cancer ay meron nito, pero ongoing naman yung mga research towards itong, bago na paggagamot nito. Pero ang kagandahan diyan, ang cancer isa siya sa pinakamalaking recipients ng mga funding tsaka donation sa research, eh. So, everyday yung mga scientists around the world nagde-develop ng bagong treatments na mas effective. So, hopefully, mabuhay tayong lahat ng mahaba na makita pa natin yun. Para kung 'wag naman sana tamaan ng isa sa'tin, eh, mas handa na yung technology na tulungan tayo. Anyway, super dami nating natutunan as usual kay Doc Bien pagdating sa larangan ng medisina, in this case, sa cancer. So kung may mga tanong kayo or may gusto kayong ikwento, 'wag mahihiyang mag-comment. Yung mga nambabash, 'wag na, ba-ban lang namin kayo. So ano, hindi ko nga alam bakit may nambabash pa, minsan tinutulungan na lang nga sa health yung mga tao, eh. Anyway, this has been Glenn of Medico.ph along with our dedicated resource and physician for all things medical, Dr. Bien Canlas. At sa ngalan din po ni Dr. Anthony So na wala ngayon dahil hindi niya schedule ngayon, nagpapaalam muna kami and we're saying stay happy, stay healthy. See you sa next episode. Bye-bye!